Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Chinese research vessel na nadetect sa Palawan, mahigpit na binabantayan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Tig 35 pesos na kada kilo ng bigas, ilalabas na ng Department of Agriculture sa susunod na linggo. Nasa 50 local government units, target ang low-cost rice ng National Food Authority. Rescue at relief operations sa mga binahang residente sa Mimaropa at Eastern Visayas nagpapatuloy. Tulong sa mga apektadong residente, inihatid ng gobyerno. Kampanya para sa Hatol ng Bayan 2025. Simula na ngayong araw. Philippine National Police, handang-handa na sa pagsisimula ng kampanya. At mga kandidato ng administrasyon sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, handa na sa simula ng kampanya. Kick-off ng Hatol ng Bayan 2025, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Ilocos Norte. Sa detalye ng mga balita, posible sa susunod na linggo ay mairo-roll out na ang NFA rice sa mga LGU. Ito'y para matikman ng publiko ang 35 kilos na bigas. Samantala, pinatututukan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Agriculture Department ang presyo ng baboy. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Malaki ang ibinaba sa presyo ng tindang bigas ni Christopher sa Galas Market simula nang ipatupad ang maximum sadya sa retail price sa bigas. Dati po, 65 po yan. Ngayon, 58 na lang. Yung mga nagsusupply din sa akin, binabadi naman nila. Pero mas mura pa rin ang hinahanap ni na Joy at Lorly para makatipid. Iyan ang tig 35 pesos na bigas ng National Food Authority. Malaking tulong na po para sa amin yun, yung mga ganong presyo. Saan mo gagamitin yung matitipid mo? Siyempre, di sa ulam, pandagdag ng pambili sa mga iba-iba pang mga kailangan natin. Ayon sa Department of Agriculture, 50 lokal na pamahalaan ang naghayag na bibili ng NFA rice para ipamahagi o ibenta sa kanilang mga residente. Ang tanong, kailan nga ba mailalabas ang NFA rice? May documentation na kailangan gawin, ano? So hopefully matapos lahat ng documentations between FTI, NFA to FTI, FTI to LGU, and by next week maro-roll out na hopefully yan. Thank you. Pinatututukan ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DA ang presyo ng baboy na nasa 345 hanggang 480 pesos ang kada kilo. Tinitingnan ng DA ang paglalagay ng MSRP sa baboy bago matapos ang Pebrero. The farm gate ngayon is 240 to 250. Hinahanap ko na sana punta 100 piso no? na gap na nakikita ko Anything above 400 I think is unreasonable. Para mapigilan na pagsiritang presyo ng sibuyas, nanindigan ang DA sa pag-aangkat ng 4,000 metriko toneladang sibuyas. Kasabay nito, mahigpit na tinututukan ng agricultural smuggling. 16 na importer na may kaugnayan sa agri-smuggling ang naka-blacklist na o hindi na papayagang makapag-angkat ng produkto. 4 ang sinampahan ng kaso. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Malalaman na sa katapusan ng Pebrero kung maglalagay ba ng maximum suggested retail price sa karne ng baboy ang Department of Agriculture. Sa isinagawang palace briefing, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kailangan nila ng 2 linggo upang pag-aralan at matukoy ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng karne ng baboy. Tiniyak ni Laurel na maglalabas agad sila ng maximum SRP sa karne ng baboy kapag nalaman nilang mayroong profiteering. Sinabi ng kalihim na ang farm gate price ng baboy ay nananatili sa 240 hanggang 250 pesos bawat kilo, kaya hindi dapat sumirit ang presyo nito sa 380 hanggang 420 pesos kada kilo. As of February 6, ang 1 kilo ng pork calcium sa Metro Manila ay nasa
345 hanggang 420 pesos habang ang pork limpo ay nasa 380 hanggang 480 pesos bawat kilo. Dinipensahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang ginawa nilang pag-aangkat ng nasa 4,000 toneladang sibuyas ngayong Pebrero. Ayon kay Secretary Laurel, bahagi ito ng kanilang tactical importation planning. Binabalanse o pinupunan umano nito ang kakulangan habang hindi naaapektuhan ang local harvest ngayon sa bansa. Batay sa datos ng Bureau of Plant Industry, nasa 7,000 toneladang sibuyas ang naitatalang deficit kada buwan. Mas mababa ito kumpara sa inangkat ng DA na 3,000 pulang sibuyas at 1,000 puting sibuyas. Sa ngayon, naglalaro ang presyo nito sa merkado mula 130 hanggang 200 pesos kada kilo, habang nasa 120 naman hanggang 140 pesos ang bentahan ng puting sibuyas, batay sa datos ng DA. Pinag-aaralan na nga ng Department of Agriculture ang posibilidad na maglagay ng maximum suggested retail price sa karne ng baboy dahil sa napakataas sa presyo nito sa ilang palengke sa kasalukuyan. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Naomi, patuloy ang pag-aaral ng Department of Agriculture sa paglalagay ng maximum suggested retail price sa baboy para makontrol ang presyo nito sa merkado. Kailangan pa rin kasing malaman ng DA ang dahilan sa likod ng questionabling pagtaas sa presyo ng baboy. Kasalukuyang naglalaro ang presyo nito sa 370 hanggang 400 pesos kada kilo. Ngayong nasa 240 hanggang 250 pesos per kilo lang naman ang farming price ng pork. Kung sakaling madiskubre ng DA na may nangyayaring profiteering o hocus-pocus sa presyo, itutuloy ng DA ang pagpapataw ng MSRP. Titignan din na ahensya ang profit margin sa value chain at hihingi ng pananaw ng mga pork retailers at iba pang stakeholders. Pareho naman ang pabor ang mga nagtitinda at mamimili sa paglalagay ng MSRP sa baboy. Siyempre mas mahalaga sa amin yung kasi kahit paano makakatulong ng sa pamilya. Mas gusto sa amin mababa, ma'am, para maraming bumibili. Naomi, samantala, maaari pang maibaba ng 52 pesos ang MSRP sa bigas mula sa kasalukuyang 55 pesos. Kung babalikan ng 58 pesos ang naunang MSRP sa bigas at target ng DA na maipababa pa ito hanggang 49 pesos pagsapit ng Marso. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio ng PTV. Samantala, matinding pagbaha ang dala ng walang tigil na pag-ulan sa Palawan, Mindoro at ilang lugar sa Bicol Region at Visayas dahil sa shear line. Tuloy-tuloy din ang rescue at relief operations ng mga hensya ng pamahalaan sa mga apektadong lugar. May Balitang Pambansa si Floyd Brens ng PTV. Dulot ng matinding sama ng panahon at shear line, ilang bahagi ng Palawan ay malubhang naapektuhan. Sa unang video na ito, kitang-kita ang pagragasa ng tubig na may kasamang mga kahoy. Sa isang drone shot ng uploader na si Arky Ed, ilang bayan sa Palawan ang naapektuhan dahil sa matinding pag-ulan, dahilan kung bakit lumubog ang ilang bayan. Halos hindi naman madaanan ng isang bahagi ng kalsada na ito sa Brook Point, Palawan dahil sa tindi ng daloy ng tubig sa kalsada. Rinig sa video kung paano isinasalaysay ng uploader ang pangyayari. Maririnig din ang boses ng uploader ng video na ito, ang pangamba at takot habang isinasalaysay ang naging epekto ng matinding pag-ulan. Sapul din sa video ang lumubog na isang sasakyan. Ang bahay naman na ito, lumubog na dahil pa rin sa tindi ng baha. Halos maanod na ang isang bahay na ito dahil pa rin sa matinding sama ng panahon. Patuloy pa rin ang rescue operations at paghahatid ng tulong ng ating pamahalaan. Paalala ng mga otoridad, patuloy naman na mag-ingat at lumikas sa mga evacuation centers. Floyd Brens para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Inirekomenda ng Puerto Princesa City Disaster Risk Reduction and Management Council na isailalim na sa state of calamity ang lungsod. Dahil yan sa pagbaha bunsod ng walang patid na pag-ulan. Si Orlan Habagat ng PIA sa Balitang Pambansa. Orlan? Sa pagpupulong ng City Disaster Risk Reduction and Management Council kahapon, napagdesisyonan ng konseho na irekomenda na sa sangguniang panlungsod ng Puerto Princesa ang pagdideklara na isailalim sa state of calamity ang lungsod.
Ang rekomendasyon ng CDRRMC sa pangunguna ni Mayor Lucilo Arbairon bilang chairman ay idinaan sa isang resolusyon na inaprubahan ng mga miyembro ng konseho. Ibinatay naman sa ulat ng mga miyembro ng CDRRMC ang nasabing rekomendasyon. Sa tala ng City Social Welfare and Development Office, nasa 18 barangay ng lungsod ang malubhang naapektuhan ng pagbaha, kung saan 1,402 pamilya na binubuo ng 5,235 individual ang nasa 17 evacuation centers. Binigyan ang mga ito ng family food packs, hot meals at beddings para sa mga bata at kapapanganak ng mga sanggol. Sa ulat naman ng City Agriculture Office, nasa 1,355 magsasaka ang apektado kung saan ang kanilang mga pananim na malapit na sanang anihin ay nalubog sa baha. Tinatayang nasa 797 ektaryang taniman ng palay at mga high-value crops ang nasira ng baha. Ayon kay City Agriculturist Melissa Makasait, aabot sa 120 million pesos ang halaga ng pinsala kung ibabatay sa farm gate price nito. Sa sektor naman ng pangisdaan, nasa 1.2 million ang halagang nawala sa mga ngisda sa lungsod na naapektuhan ng sama ng panahon. Agad namang isusumiti mamaya sa Sangguniang Panlungsod ang rekomendasyon ng CDRRMC upang matalakay sa regular na sesyon ng Sanggunian ngayong araw. May nakahandang 86 milyong pisong Quick Response Fund ang pamahalang panlungsod ng Puerto Princesa upang itulong sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa lungsod. Mula sa Philippine Information Agency Palawan, Orlan Habagat para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat Orlan Habagat ng PIA. Samantala, bunsod ng pagulan sa ibang bahagi ng bansa, maituturing na umano na record-breaking ang naitalang volume ng extreme rainfall events sa Puerto Princesa sa halos kalahating siglo. Si Rachel Ganancial ng PIA sa Balitang Pambansa. Nakapagtala ang lungsod ng Puerto Princesa ng 341.7 mm rainfall ngayong araw ng Lunes. Pinakamataas na pagulan sa kasaysayan ng lungsod mula 1975 ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ayon kay PAGASA Puerto Princesa Station Chief Sunny Pajarilla, naitala ang datos kaninang alas 5 ng umaga kung saan nalagpasan nito ang extreme rainfall events na naranasan sa lungsod. Ang normal na rainfall amount para sa buwan ng Pebrero ay umaabot lamang ng 30.7 mm at ang pinakamataas na naitala ay noong ika-16 ng Pebrero taong 2012 na may 140.8 mm. Ngunit pagkatapos ng walang humpay na pagulan noong araw ng Linggo, nalagpasan na rin ito ang 269.3 mm na highest rainfall sa Puerto Princesa noong December 29, 1975. Ang ating total rainfall kahapon ay 342. Marami po yun. Breaking the standing record for about 50 years ng Puerto Princesa. Since na mayroon po tayong since na-establish po yung ating video observation po rito. May kukumpara rin ito sa dami ng early rainfall amount na ibinuhos ng Bagyong Ondoy noong 2009. Ang malakas na pagulan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali noong araw ng Linggo ang naging dahilan ng pagkalubog sa baha ng ilang mga barangay sa lungsod, gayon din ang iba pang mga munisipyo sa Palawan. Inaasahang magtutuloy-tuloy ang pagulan hanggang araw ng Martes. Ito ay dulot pa rin ng shear line o complex condition kung saan ang transport ng moisture galing sa karagatang Pasipiko ay umaabot sa Sulu, kaya mas lalong natitrigger dahil sa low pressure area sa far southwest ng Palawan. Mula sa Philippine Information Agency Mimaropa, Rachel Ganancial para sa Balitang Pambansa. Patuloy na binabantayan ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy ang mga barko ng China na pumapasok sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Huling namataan ng PCG at Philippine Navy ang Chinese research vessel na Lanhai 101 na naglayag patungo ng Palawan. Ang presensya ng barko ng China ay natukoy sa pamamagitan ng Littoral Monitoring Station Melville na agad na nagbigay ng radio challenge. Nagpaliwanag naman ng Chinese personnel na dadaan lang sila sa karagatan ng Pilipinas bilang bahagi ng Right of Innocence Passage at lumabas ng Coron, Palawan. Sa pagkakataong ito, ineskortan na lang ng BRP Andres Bonifacio at BRP Melchor Aquino ang Lanhai 101 hanggang makalabas ito ng karagatan ng Pilipinas.
Bilang ng trabaho sa bansa, inaasahang darami ngayong panahon ng eleksyon ayon sa Labor Department. Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nananatiling nakafocus sa pangmatagalang trabaho para sa mga Pilipino. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Walang duda ang Department of Labor and Employment na dadami ang trabaho ngayong election period at pagsisimula na ng kampanya para sa mga tumatakbo sa national level. Itong sinabi ni DOLE Secretary Benvenido Laguesma sa gitna ng stable employment sa Philippine labor market noong isang taon at improvement na nakita sa job quality. Ganun pa man, pinahayag ni Laguesma na hindi sila umaasa sa naturang epekto ng nasabing political exercise na anyay season na lamang at pansamantala ang magandang epekto nito. Pagbibigay din ng DOLE Chief, nananatiling nakatuon ang kanilang focus para mabigyan ng pangmatagalang trabaho ang mga Pilipino. We are not banking solely na dahil may political exercise, dadami yung trabaho. Dahil alam naman natin, pansamantala lamang yun eh. Ang gusto pong makita ng pangkasalukuyang administrasyon, pangmatagalan na trabaho. Kung pag-uusapan naman ay unemployment rate, sinabi ng National Economic Development Authority na napanatili nitong nasa 3.1% noong isang taon na katulad ding naitala noong 2023. Ayon kay NEDA Undersecretary Rosemary De Leon, pinakamababang unemployment rate ito mula noong 2025. Pati ang tinatawag na underemployment rate ay bumaba din sa 10.9% noong 2024 mula 11.9% noong namang 2023. Isa niya itong indikasyon, sabi ni De Leon, na tumataas din ang kalidad ng mga trabaho sa bansa, gayong nababawasan ang bilang ng mga tao na may trabaho pero naghahanap pa ng ibang pagkakakitaan o dagdag na oras ng trabaho. The country's unemployment rate remained at 3.1% in December 2024, which is actually the same rate that it was in December of 2023. And this is actually the lowest since 2005. So ibig sabihin, if we have 1,000 individuals in the labor force, meron tayong nakikita na 31 lamang sa kanila ang walang trabaho. Ang ganitong achievement ay refleksyon, sabi ng NEDA, ng progreso ng mga estratehiyang binalangkas sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Pagpapakita rin niya ito ng patuloy na pagunlad sa ekonomiya tungo sa paglikha ng mas marami at mas maayos na oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Nagtalaga na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng dalawang bagong komisyoner na kapalit ng mga nagretiro sa Commission on Elections. Ito'y sina Attorney Norina Tangaro Kasingal na dating direktor ng Law Department ng COMELEC at si Attorney Noli Pipo na direktor din ng COMELEC Ilocos Region. Pinalitan nila ang mga nagretirong sina Commissioner Socorro Inting at Marlon Casquejo. Lubos naman ang pasasalamat ng COMELEC sa Pangulo dahil sa pag-appoint nito ng mga insider ng COMELEC. Kasado na ang kick-off rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Ilocos Norte na dadaluhan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Kasabayan ang pagsisimula ng campaign period para sa midterm elections. Ang update niya na alamin sa Balitang Pambansa ni Daniel Manalasta sa PTV Live. Yes, Naomi, all set na nga ang opening salvo ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa pagsisimula ng nagaganap dito sa Ilocos Norte. At Naomi, inaasahang dadaluhan ito ng mga senatorial poll. Ito yung mga pambato ng ating administrasyon. Kahapon pa lang, abalang-abala na sa preparasyon sa venue sa Ilocos Norte Centennial Arena sa Lawag. Dahil election season na naman, Naomi, no? Naglitawan na nga yung mga tarpaulin, partikular ang mga pambato ng administrasyon sa Hatol ng Bayan 2025. Inaasahang daduluhan mismo ito ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ang kick-off rally ay magseset ng tono para sa kampanya ng administrasyon. Pagtitiyak ni Congressman Toby Tiangco na siyang tumatayong campaign manager ng Alyansa, ang kanilang Senate slate ay maalam sa governance, may kanya-kanyang track record, ay may napatunayan na o may nagawa na. Base sa datos na inilabas ng Alyansa, nasa higit
356,000 na boto ang nakuha rito ni Pangulong Marcos noong 2022. Katumbas yan ng 87.7% ng voter turnout sa probinsya. Kabilang sa 12 pambato ng administrasyon sa senatorial race, sina Congressman Erwin Tulfo at Camille Villar, incumbent Senators Bong Revilla, Francis Tolentino, Amy Marcos, Pia Cayetano at Lito Lapid. Former Senators Panfilo Lacson, Tito Soto at Manny Pacquiao, Makati City Mayor Abby Binay at dating DILG Secretary Ben-Hur Abalos. At yan muna ang pinakahuling update mula rito sa Ilocos Norte. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Daniel Manalastas. Samantala, handa ng Philippine National Police o PNP sa pag-arangkada ng campaign period ngayong araw. Ayon kay PNP spokesperson at Police Regional Office 3, Director of Police Brigadier General Jean Fajardo, bukod sa mga checkpoint, magdaragdag din sila ng sapat na bilang ng mga tauhan lalo na sa mahigit 400 lugar na tinukoy ng COMELEC na areas of concern. Samantala, bago pa man sumapit ang Marso na ibinigay na deadline ng PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil para buwagin ang mga aktibo at potensyal na private armed groups sa bansa, sumuko na sa Police Regional Office 3 ang Ginto Group, ang nag-iisang private armed group sa Central Luzon. Isinurrender din nila ang iba't ibang mga kalibre ng armas at mga bala. Handa na ang alyansa para sa bagong Pilipinas sa kanilang proclamation rally kasabay ng pag-arangkada ng kampanya para sa national elections ngayong araw. Ang detalye sa balitang pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV. Sa labas pa lang ng Ilocos Norte Centennial Arena sa Lawag City, nakapaskil na ang mga tarpaulin ng mga pambato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng Administrasyon sa senatorial race ng Hatol ng Bayan 2025. Pagpasok naman sa loob, puspusan na rin ang paghahanda sa venue. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mangunguna sa proclamation rally ng Alyansa ngayong Martes, February 11, unang araw ng campaign period para sa senatorial candidate sa eleksyon. Ayon kay Navotas Representative Toby Chanco, campaign manager ng grupo, target nilang ikutin ang iba't ibang panig ng bansa para mailatag ang plataporma ng kanilang mga kandidato at maipabatid ito sa mga Pilipino. Sa ngayon, nasa 21 lungsod at probinsya ang planong dayuhin ng alyansa kasama ang presidente. Kabilang sa 12 pambato ng administrasyon sa senatorial race, sina Congressman Erwin Tulfo at Camille Villar, incumbent Senators Bong Revilla, Francis Tolentino, Amy Marcos, Pia Cayetano at Lito Lapid, former Senators Panfilo Lacson, Tito Soto at Manny Pacquiao, Makati City Mayor Abigail Binay at dating DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Pagsisikapan natin na manalo yung 12. Kung hindi naman natin pagsisikapan manalo yung 12, dapat hindi na natin ginawang 12. Napaka-importante na yung mensahe mapaabot sa mas nakararaming mga kababayan natin. So yun po yung plataforma na pinoprovide namin sa kanila. So, and with that platform, we will try our best na marami ang manalo para makatulong doon sa programa ni Presidente. Mula PTV, Mela Lesmoras para sa Balitang Pambansa. Sasali na sa susunod na 7th Maritime Cooperative Activity o MMCA ang Royal Canadian Navy ng Canada sa West Philippine Sea. Ito ang pinahayag ni Canadian Ambassador to the Philippines David Hartman matapos dumaong sa Maynila ang barkong HMCS Ottawa noong February 7. Ayon kay Hartman, maglalayag ang kanilang barko sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone bago umalis sa Maynila ngayong linggo. Tutulong ang presensyang ito ng Canada para sa patuloy na pagsusulong ng kapayapaan at katatagan ng world's busiest and vital waterways tulad ng West Philippine Sea. Inaasahang malalagdaan na ng Pilipinas at Canada ang Visiting Forces Deal ngayong 2025. Ayon kay Canadian Embassy nasa mga huling bahagi na sila para makumpleto ang status ng Visiting Forces Agreement o SOVFA sa pagitan ng dalawang bansa. Layo ng kasunduan na palalimin pa ang defense relations ng Pilipinas at ng Canada.
Matatandaang nitong 2024, nagkaroon din ng Memorandum of Understanding on Defense Cooperation ang dalawang bansa na nagresulta ng training opportunities at defense engagements. Dagdag naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro, tinatrabaho na rin nila ngayon ang parehong kasunduan sa iba pang bansa gaya ng New Zealand, France at iba pang European countries. Nagdulot ng malaking tulong sa isang magsasaka sa Agusan del Norte ang kanilang gawang hybrid rice farming. Maraming oportunidad ang nabuksan sa kanya ng ganitong uri ng pagsasaka. Si Nora Lanuza Molde ng PIA Caraga sa Balitang Pambansa. Sangmasaganang ani ang nagdala ng bagong pag-asa at oportunidad sa isang magsasaka sa RTR Agusan del Norte na si Rene Palco. Isang 55 anyos na hybrid rice farmer ay hindi lamang nagtagumpay sa pagsasaka kundi nakapagpatayo rin ng welding shop mula sa kanyang kita. Dahil sa pagtaas ng ani mula sa kanyang 4 na hektaryang hybrid rice farm, nakapag-ipon si Palco at nakapagpatayo ng welding shop na gumagawa ng mga gamit pangsaka. Dahil dito, nadagdagan ang kanyang kita at natulungan din ang kanyang kapwa magsasaka. Sa una, sa inbreed pa ko, 50 kasako ang abton. Karon nga hybrid ko, tag sobrang gatos man, kada hektarya. Bilang aktibong miyembro ng Balang-Balang Farmers Association, patuloy siyang tumatanggap ng suporta mula sa Department of Agriculture, kagaya ng binhi, fertilizers, cash assistance at pati na rin technical assistance kagaya ng tamang pagtanim ng hybrid rice. Ayon pa kay DA Caraga Regional Executive Director Arlan Mangilin, nasa 2.5 bilyong peso ang nakalaang budget ngayong taon para sa tulong sa mga magsasaka, kabilang ang libreng binhi, abono at cash assistance. Para kay Palco, sa sipag, tiyaga at tulong mula sa gobyerno, may masaganang bukas na naghihintay sa mga magsasaka. Mula dito sa RTR Agusan del Norte, Nora Lanuza Molde ng Philippine Information Agency Caraga para sa Balitang Pambansa. Simula na ang campaign period para sa midterm election, kaya't inarangkada na rin ng COMELEC ang kanilang Oplan Baklas kung saan kaliwat kanang mga poster na ang binaklas ng pinagsama-samang puwersa ng government agencies. Si Denise Osorio ng PTV Manila para sa Balitang Pambansa Live. Naomi, pinagbabaklas ng Commission on Elections o COMELEC ang mga ipinagbabawal na campaign materials dito sa Maynila simula kanina pang alas 5 ng umaga. Naomi, dahil nationwide ang kampanya sa pagbabaklas, nagsanib puwersa ang COMELEC, mga kinatawan ng Philippine National Police, Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources at Metropolitan Manila Development Authority, kasama pati ang PPCRV, NAMFREL at Lente. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, hindi rin nila tatantanan maski ang mga simpleng poster na pakalat-kalat na hindi environmentally friendly o hindi sumusunod sa COMELEC Resolution number 1111 dahil nakakasama ito sa ating kapaligiran. At kahit tama ang sukat ng mga poster ng mga nangangampanya, tanggal pa rin dahil sa delikado ang materyales o hindi ito nakapaskil sa tamang mga lugar. Tonelada, halos 20 tonelada. Kada araw ang nakokolekta ng mga basura, lalo na po yung mga illegally posted materials. Yung mga private properties po, iiwasan din ng COMELEC. Hindi po namin pwedeng tanggalin yung nasa private properties sapagkat yan po ay protektado ng karapatan ng mismo may-ari ng property na yan. Git ni Garcia, sadyang isinabay sa unang araw ng campaign period ang paglulunsad ng Operation Baklas upang maipakita ng ating mga otoridad sa mga kandidato na wala silang kinukonsente. Sa simple pong posters, hindi sumusunod ang mga kandidato. How much more yung mga malalaking mga requirements ng komisyon pag ganito tayong maghahalalan? Ang mga kumpiskadong campaign paraphernalia, hindi susunugin, itatapon o basta-bastang i-dispose dahil kailangan itong bilangin. Sa May 11 pa nila sisimulan ang pagtutunaw o pagre-recycle ng mga ito. Dagdag
pa ng COMELEC, walang multang ipapataw sa mga regulation offenders pero pwedeng makasuhan ng election offense. At kung makulit pa rin sa hindi pagsunod matapos mabigyan ng official notice o warning, maaari nang ma-disqualify ang naturang kandidato o makulong ng 1 hanggang 6 na taon. Naomi, hindi pa sinisimulan ang pagtatanggal o pagbabaklas ng mga campaign materials na pinagbabawal para sa mga local electoral candidates at isasabay naman nila ito sa pagsimula ng pagkampanya nila sa March 28. Ginit rin ni COMELEC Chair na hindi naman raw aaraw-arawin ang pagbabaklas pero tuloy-tuloy ang kanilang pagmo-monitor at tuloy-tuloy rin ang kanilang unti-unting pagtatanggal ng mga ito hanggang sa May 10. Yan yung kanilang last day of campaign period, May 10. So dapat daw May 11, wala na yung mga yan. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Maynila. Mula sa PTV Manila, Denise Osorio para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat Denise Osorio ng PTV. Samantala, pinadala na ng Pilipinas sa Indonesia ang naval contingent na lalahok sa 5th Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 ngayong buwan. Sisimula ang pagsasanay sa February 16 hanggang February 22 sa Bali, Indonesia. Ayon kay Fleet Marine Ready Force o FMRF spokesperson Lieutenant Oscar Ronaldo Mendoza, isinagawa ang send-off ceremony nitong February 8 sa Naval Operating Base Subic Bay, Zambales. Ang contingent na tinawag na Naval Task Group 84 ay binubuo ng 175 tauhan mula sa iba't ibang Philippine Navy units at offshore patrol vessel na BRP Ramon Alcaraz. Layo ng nasabing pagsasanay na palakasin pang ugnayan ng mga bansang lalahok o partikular na sa maritime security operations at humanitarian assistance. Walang patid ang pagbibigay ng suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka sa Bangsamoro Region at para mapalakas pa ang kanilang produksyon, mamumuhunan ng rehiyon sa malaking rice milling. Si Yohanaya Yusuf ng Radyo Pilipinas Marawi sa Balitang Pambansa. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtatanim ng palay ng mga magsasakang yan sa Ramain, Lanao del Sur. Bahagi ito ng pagsusulong sa Food Security and Nutrition Plan ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa Bangsamoro Region. Sa katunayan, pasok sa top 10 rice-producing region ng BARMM. So wala tayong alarming when it comes to rice issue because ganun pa ring ang sitwasyon natin. In fact, increase ngayon. Umabot po tayo ng 7 region producing rice ang bayan ngayon. Pagmamalaki pa ng MAFAR, patuloy ang kanilang pagtulong sa mga magsasaka ng palay upang mapalakas ang kanilang ani at kita. We plan to have yung malakihan ng rice milling para masustain natin local needs ng Bangsamoro. Mula sa Radyo Pilipinas, Marawi, Johannia Yusuf para sa Balitang Pambansa. Samantala, abangan sa programang Bagong Pilipinas ngayon. Tatalakayin naman ni MRT3 General Manager Oscar Bongon ang mga plano at proyekto ng ahensya, partikular na ang patuloy na paghahatid ng magandang serbisyo sa mga pasahero ng MRT. Mamaya na po yung 12:30 ng tanghali, kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako si Naomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.